Salamat sa aking tatay, nanay, at sa mga kaibigan at kamag-anak. Nakasama ko sa buong paglalakbay ko sa cancer sa tiyan. Na sinamahan ako hanggang sa dulo. Asawa, magkita tayo sa susunod na buhay. Bayaw, ingatan mo ang iyong katawan. Alalayan kita para magpahinga. Sana ang lahat ng nagmamahal sa akin at mga minamahal ko. Mabuhay kayo ng maayos at masaya. Sana ang aking asawa, maalagaan niya ng mabuti ang aking kapatid na babae. Bayaw, ang galing mo. Naisahan mo ang ko para pumunta dito. Para sa operasyon sa tiyan. Siyempre, binilhan ko siya ng 50 milyong piso na health insurance. Pag namatay siya, malaya na tayo. Simulan na natin. Bayaf. Mga taksil, papatayin niyo ako. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ako patay. Ako ay muling nabuhay. 3 buwan ang nakalipas. Isuot ang kasuotang pangkasal para sa iyo. Xiaocheng. Lik Xiaoshu. Bibigyan ko kayo ng gusto niyo. Maligayang pagdating sa lahat ng bisita. Sa kasal ng lalaking ikakasal na si Xiaoqing at ng babaeng ikakasal na si Li Shanshan. Ngayon, pakisalubong ang babaeng ikakasal. Nasaan ang babaeng ikakasal? Walang kwentang tao, walang inang nagpalaki. Kahit sa sariling kasal ay huli. Dapat matagal na siyang namatay, kasama ng ina niyang maikli ang buhay. Itong suwail na anak, ang pamilya Chiao at pamilya Li ay matagal na magkaibigan. Ang kasal na ito, siya pa ang nagpumilit. Napakasalan si Xiaocheng. Sa sarili niyang kasal ay naglakas loob pa siyang mahuli. Kung makakapasok siya sa aming pamilya Chiao, baka lumaki ang ulo niya. Kamag-anak, dapat may paliwanag ka sa akin tungkol dito. Dito, huwag muna kayong mag-alala. Ang ate bilang panganay sa pamilya Li. Laging ganyan, hindi iniisip ang kapakanan ng lahat. Tingnan mo ang bayaw, nagmamadali na. Pawisan na ang no. Bayaw, huwag kang mag-alala, yung medical report niya. Naitago Montag na ba? Huwag kang mag-alala, yung tungkol sa cancer sa tiyan. Tiyak na malalaman niya pagkatapos ng kasal. Insurance. Naitago ko na rin, pagkatapos ng kasal, patayin na siya. Nasaan ang nobya? Bakit hindi pa dumating ang nobya? Narito na. Ikaw, buhay na buhay ang anak ko. Bakit mo hawak ang larawan ng anak ko na parang patay? Ano pa ba? Para sa libing, syempre. Zaluk ka, ang lakas ng loob mong magsuot ng ganyan. Ayaw mo. Eh di mamatay ka. Balieve ka. Sinusumpa mo ang anak ko. Galit ka. Eh di mamatay ka. Kasawian ng aming angkan, ang pamilya Li. Bakit nagkaroon ng salot na tulad mo? Ayaw mo. Eh di mamatay ka. Ete, paano mo nagawa ang ganitong kalupitan? Di mo maintindihan? Eh di mamatay ka. Shanshan, ngayon ang ating kasal. Kung may hindi pagkakaintindihan, pag-usapan natin pagkatapos ng kasal. Pwede? Kasal. Pagkatapos ng kasal, madali mo nang makuha. Ang 50 milyong pondo ng kompensasyon, di ba? Mga kababayan, noong una, si Linda Iyo ay naglibing ng bulaklak. Ngayon naman, ako si Li Shanshan, maglilibing ng lalaking traidor. Naku, tingnan ninyo, hindi ba ito ang nobyo? Asama ang kanyang hipag? Napakahayop naman. Mga kababayan, maligayang pagdating sa kasal ng aking kapatid na si Li Xiaoshu at ng aking asawa na si Xiaocheng. Bilang panganay, una kong ibibigay ang aking pagbati. Maligayang kasal. May kulang na salita. Bakit may kulang na salita? Walang kulang sa aking pagbati. EDE. Walang ligaya, walang swerte, walang anak, walang pagkakaisa. Napakasamang pagbati. Mabuti nga, ang mga larawang ito ay bahagi lamang ng problema.
Kumakalat na ang iyong mga litrato sa internet ngayon. Wala kang choice kundi pakasal mo. Li Shanshan, ikaf. Lixia Oshu, sasabihin ko sa iyo. Nang lumapit ang nanay mo sa tatay ko, namatay ang nanay ko. Dinala ka ng nanay mo sa aming pamilya noong 3 taon ka pa lang, 5 pa lang ako. Masama ang nanay mo, masama ka rin. Li Shanshan, hindi kayang kontrolin ng nanay mo ang lalaki. Hindi mo rin kayang kontrolin. Li Shanshan. Sia Oshu, maligayang kasal, congratulations. Li Shanshan. Pagkatapos ng kasal, bumalik ka agad sa trabaho. Boss ko, muntik ko nang makalimutan. Araw-gabi akong nagtatrabaho para sa iyo, ang cancer ko sa tiyan. Ay may kinalaman din sa iyo. Ang bagong partner ay ang express delivery. Ang kasal ay dapat matapos sa alas 3. Alas 3 at 2 minuto na. 2 minuto kang huli. Masyadong masaya, kaya nahuli ako. Babawasan kita ng 200 piso. Nagkasundo na ako sa Chachutong Express. Ilalagay ang impormasyon tungkol sa aking tagapagligtas sa mga pakalintik. Para mahanap ko siya agad. Ikaw, ipasa mo ang mga impormasyong ito. Sa courier. Ano pang hinihintay mo? Ganyan na naman, sobrang outdated. Li Shanshan, makinig kang mabuti. Mula nang maging assistant mo ako, Chenny. Dapat mong tandaan ang bawat salitang sinasabi ko. Dapat mong gawin ang bawat bagay na sinasabi ko. Kung hindi mo kaya, lumayas ka. Chenny, sasabihin ko sa'yo sa kalahating portrait na to. Hindi mo mahahanap ang tagapagligtas mo. Pakiusap, huwag mong laging binabanggit ang mga bossy lines mo. Nakakairita talaga. Li Shanshan, Jenny. Tanggal ka na. Palaging mayabang, akala mo amo ka. Itinatrato mo akong parang alipin. Sasabihin ko sa'yo, parang galing ka sa libingan, sobrang old-fashioned. Anong sinabi mo sa akin? Old-fashioned, ano problema? Hindi ka sang-ayon? Kung hindi, mamatay ka na lang. Li Shanshan. Hindi pa to tapos. Si Boss Chen, hindi talaga mahilig sa babae. Ito lang ang babaeng assistant niya. Bakit ganito ang nangyari? Hindi ko alam. Mga kasama, ang dahilan kung bakit hindi mahilig sa babae si Boss Chen ay dahil hindi siya capable. Ano? Hindi kapable si Boss Chen? Si Ate Shanshan ang bit-bit. Siguradong napilitan lang ni Boss Chen, kaya ganito. Hindi nakakagulat, kilala siyang mahirap pasayahin. Shanshan, bukas na class reunion. Kailangan mong sumama sa akin. Sasama ako, sigurado yan. Ganon ba? Sige, bukas na lang. Palam. Ang best friend ko, sa harap ng iba ang bait-bait. Pero sa likod naman, nananaksak. 0 taon kitang tiniis. Ang stomach cancer ko. May kinalaman ka rin. Sa class reunion na to, bibigyan kita ng malaking sorpresa. Paidawan and yo AKO. Paidawan and yo AKO. Sino KO? Paidawan and yo Ong Badong Yan. Ako ay ang taong lang, ikaw ko naman pagsapaas, dalawang malakas na laki. Zhang Xiaoli, mamatay ka na. Hala. Dalhan mo ako ng pagkain. Ibigay mo sa akin ang new card. Anong card pa? Hindi naman kami makukulang sa pera para sa'yo. Ikaw pala ang kumuha ng hikaw ni Lily. Shanshan, kung gusto mo ang hikaw na ito, pwede mo namang sabihin sa akin. Ibibigay ko sa'yo. Hindi mo na kailangang nakawin. Ito yung... Chismis na ako ay kabit ng iba, ikaw ba ang nagsabi? Shanshan, estudyante PA lang tayo. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Kung may problema ka sa pamilya mo, pwede mo kaming sabihan. Tutulungan ka namin. Ini-isolate ako, pinapabili ako ng pagkain para sa buong dorm. Pinagsismismisan ako. Sinasabing ninakaw ko ang hikaw mo. Binibintangan ako. Ginawa akong katatawanan ng buong paaralan. Zhang Xiaoli, mamatay ka na. Susuko na ako. Susuko na ako. Kilalanin mo si Chen Chen. Li Shanshan.
Kamusta ka na, Manugang? Ang tanging makakatalo sa akin ay ang manugang ko lang. Manugang. Naku anak, nasaan ka na? Nakita ko na ang magiging asawa mo. Dali-dali ka na rito. Pasensya na ate, mas baliw ka pa sa akin. Mauna na ako. Hala Manugang, in-add na kita sa grupo sa WeChat. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Hala, bakit ngayon ka lang dumating? Huwag kang salita. Anong manugang? Yung babaeng nagustuhan ko, siguradong type mo rin yon. Naku, kung hindi mo mahanap ang nagligtas sa buhay mo, pwede na yung babaeng yon. Hindi, kailangan kong mahanap ang nagligtas sa buhay ko. Bitawan mo ang batang yon. Mahigit 10 taon na ang lumipas, kalimutan mo na yon. Maganda naman yung babae. Sa buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. Bakit hindi pa dumarating si Lishanshan? Baka hindi na naman siya darating. Naku, huwag ninyong sabihin yan. Nangako siya sa akin na darating siya. Marami na siyang masamang ginawa sa'yo. Bakit ka pa nakikipagkaibigan sa kanya? Nakaaway niya na ang buong klase. Kung hindi ako makikipagkaibigan sa kanya, wala nang ibang makikipagkaibigan sa kanya. Ang saklap naman niya. Ay naku, ang bait-bait mo talaga. Sa totoo lang, hindi naman siya gumawa ng masyadong masama. Pero, ninakaw niya lang ang desis ko, hikaw ko, at pati meal card ko, at hindi maayos ang pamumuhay. Pero tapos na yon, Sai, medyo malungkot siya ngayon. Pagdating niya mamaya, mag-ingat kayo sa mga sasabihin. Malungkot siya. Bakit? Binasted siya ng boyfriend niya, kinansel ang kasal. Totoo ba? Bakit naman? Ay naku. Dahil sa ugali niya, sabi nila. Kinansel ang kasal mismo sa araw ng kasal, ang saklap. Et zaka. Ano ba? Sabihin mo tak. Ay naku. Natanggal pa siya sa trabaho. Sa kumpanyang yon. Dapat noon pa sinabi ko sa'yo na huwag siya i-rekomenda sa Chen Group. Bilang executive assistant, sayang, naawa ka pa. Binigyan mo pa ng trabaho, ngayon eto na. Nahiya ka pa dahil sa kanya, ganyang klaseng tao. Hindi maayos ang ugali, parang putik na hindi maayos, tama. Ay naku, kung hindi siya darating ngayon, mas mabuti, pero kung darating, may abutin siya. May narinig akong ayaw sa akin. Gusto akong pag-initan. Lishanshan, ika-negatibo 1-0 anibersaryo ng class reunion natin, ganyan ka manamit. Bagay ba? Ayaw mo. Eh di mamatay ka. Mukha ka ng punas, akala Montag 18 anyos ka pa? Ayaw mong tanggapin. Eh di mamatay ka. Huwag kang feeling dito, class reunion natin gayon. Hindi ka welcome, kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Ayoko, nairita ka no. Ay naku, huwag niyo naman siyang asarin. Shanshan, malapit na siyang 30, pero karapatan ng lahat magpaganda, di ba? Shanshan, ako? Sinaktan Montag ako? Ikaw ang sinaktan ko. 10 taon ka nang nagpapanggap. Araw-araw ka nang nagugulo sa mga kaklase, nagsisiraan. Ang plastic mo, hindi ka napapagod, ako napapagod na. Ikaw. At kayong lahat, sasabihin ko sa inyo, puro kayo paniniwala sa kanya. At pinag-uusapan niyo ako, ngayon lang, sasabihin ko sa inyo. Hindi ko ninakaw ang gamit niya at trabaho ko iyon sa sarili kong sikap. Ang utak ay isang magandang bagay, sayang wala ka nito. Lishanshan, sinong walang utak ang sinasabi mo? Kayong lahat ang sinasabi ko. Hinahamon mo kaming walang utak. Hindi lang kita sinasabihan. Sasampalin pa kita. Lishanshan, ikaf. Lishanshan, gayon may lakas ka ng manakita? Ano ba? Pati bata sinasaktan mo? Lishanshan, baliw ka. Nagwawala ka sa reunion, hindi ka makakalimutan ngayon. Bakit hindi pa sila dumarating? Nandito na, Ikaw lang mag-isa. kasama ang anak ko. Lishanshan, lumaki ang ulo Montag a. Natuto ka pang humingi ng tulong, titingnan ko. Kung anong kayang gawin ng mga basurang ito.
Malalaman mo rin ang kakayahan nila. Ang lupa na ito, sakto, amin ito. Balak ko dito. Magtayo ng golf course. Kayong mga nakatayo sa lupa ng iba, ang yayabang ninyo. Ang tapang ninyo Namamatay ako sa kakatawa. Lupa ninyo? Golf course? Ay naku. Li Shanshan. Saan mo nakilala ang mga katatawanan ito? Ang babaw ng mga sinasabi. At ikaw, Ale, ang yabang mo. Hindi ka ba nag-isip bago magsalita? Hindi ka ba nahihiya? Na pinagtatawanan ka ng lahat? Tama. Li Shanshan, anong klaseng tao ka? Para makakuha ng ganitong klaseng backer. Kung ganyan, bakit ka pa iniwan? Nasiraan ka ba ng ulo ng iwan ka? Kaya ka nagwawala ngayon? Sa tingin ko, halos lahat kayo dito ay baliw. Ale, mukhang matanda ka na. Pwede ka nang maging lola, huwag ka nang magpa-cute. At ikaw, nakasuot ka pa ng uniforme, gusto mo bang pagtawanan ka? At itong lalaki, kuya. Nagdala ka pa ng mga motorsiklo. Akala mo gangster ka? Akala Montag Gottvater ka? Di biya? Hoy, okay ka lang. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Alam ko na walang magandang mangyayari bago pa ako dumating. Akala ko hindi ganito kasama ang swerte. Swerte. Dinala mo pa itong dalawang baliw, hindi ka ba nasasaktan? Ang ganda-ganda ng reunion natin, ginawa mo tuloy parang Team Building NG Mental Hospital. Talagang mga baliw tong mga to. Sinong tinatawag mong baliw? Son galing tong tanggang to? Akala mo talaga ikaw ang tagapagligtas. Ong tapong Montag tol. Ang galing mo magpanggap. Tagapagligtas. Chen, hindi ka sanay sa ganito, no? Ikaw pa ang nangaasar sa akin. Anong klaseng tao ka para bastusin mo ako? Akala Montag sino ka? Nag-quote ka lang ng mga linya ng boss. Akala Montag talaga boss ka na? Parang narinig ko na to Hey naku, ang dami-daming bossen gayon. Parang butil ng palay sa siksikan. Di ba? Totoo. Anong sinasabi mo? Walang utang na loob, dumating kami para tumulong sa'yo. Kanino ka ba? Pasensya na, Chen. Tatahimik na ako. Li Shanshan. Huwag mong isipin na dahil may dala kang tao. Matatakot kami sa'yo. Ikaw lang? At ikaw? Ang suot mo, siguro kalahating taon mong sahod yan? Sa totoo lang, hindi mo kailangang magpanggap. Anong klaseng tao siya, alam naman natin. Talagang. Mga matagal na tayong magkaklase, alam ko, kung anong kaya mo. Sinong kilala mo sa mataas na lipunan? Ha, kilala ka ang pinakamayamang pamilya sa King Cheng, ang mga Chen. Wag kang magbiro. Pwede ba, hindi naman tayo kasama sa kanila. Li Shanshan, nagtatrabaho ka lang naman as agent ko, di ba? Oo nga, nakita Montag na PA si Boss Chen? Balita ka si Boss Chen. Bata PA pero mayaman na, parang hari. Ang gwapo PA. Talagang pinakamagaling. Isa lang siyang ordinaryong empleyado. Hindi niya nakikita ang mga boss, sobra ka naman. Tama ka. Nakita ko na si Boss Chen. Pero nakita niyo rin siya. Di ba, Boss Chen? Li Shanshan, itong mga artista mo, ang galing umarte. Ikaw, isang ordinaryong empleyado na galing sa karaniwang pamilya, may ordinaryong itsura, at ordinaryong pangangatawan. Sasabihin mong kayang-kaya mong pasundin. Ang presidente ng Chen Group. Sinong maniniwala ron? Baka naman sobrang babad ka na sa mga nobela, palagi mo na lang iniisip na, ikaw ang bida sa isang teleserye. Alamin mo, ang angkan ng mga Chen ay napakataas ang uri. Ikaw, Li Shanshan, karapat-dapat ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ang pagitan mo at ng pamilya Chen ay, ni wala kang karapatang magsuklay pa ng sapatos ni President Chen. Siya nga pala, magkakagusto kaya si President Chen sa isang babaeng tulad mo? Kung baka bulag na siya, mag-isip ka naman ng may katotohanan. Si President Chen ay matagumpay sa murang edad. Anong klaseng babae ang hindi niya makukuha? Yung mga babaeng gusto makipagtalik sa kanya. Pila na mula Enero hanggang Disyembre. Sa estado mo ngayon, dapat ka ba sa kanya? Tama yan. Tama. Ikaw. Bakit bigla-bigla na lang nananapo? Walang hiya ka. Hoy, tama na yan. Kayong mga to, nag-away pa. Ayaw nyo na bang tumigil? Li Shanshan, isa kang hamak na palaka. Bakit parang lalo ka pang nag-iingay? Hui, Xiaoli, bago biya yung baga mo? Mukhang mamahalin, asawa mo ang bumili? Siyempre naman. Iba si Xiaoli sa atin. Napangasawa niya ang mayaman. Kapag bumili siya ng mamahaling gamit, parang bumili lang ng gulay, di ba? Talagang ga.
Sa lahat ng kaklase natin, si Xiaoli ang pinakaswerte nga pangasawa. Napakabait ng asawa niya. Kaya nasa bahay na lang siya't nagpapahinga. Teka, huwag niyo namang sabihin yan. Mazazaktan naman si Li Shansan. Kakabriyak lang niya sa engagement. At sa buong klase natin, siya na lang ang nag-iisa. Halos 30 anyos na, hindi pa rin ikinakasal. Muntik nang maging matandang dalaga. Siempre naman. Ito, binili ng asawa ko. Regalo sa first anniversary namin. Ang halaga nito, katumbas na siguro, ng isang taong sahod mo. Kaya, huwag kang magpapanggap na mayaman sa harap ko. Nakakatawa ka. Baglang yan, bakit ang inay-inay nyo? Ang tagal nyo pang pinag-uusapan. Li Shanshan, sa isang taong sahod mo. Kaya mo namang bilhin yan, di ba? President Chen, isa kayong kapitalistang nagsasamantala sa manggagawa. Huwag kayong magsasalita na parang di nakakaunawa sa hirap ng buhay. Ako, si Li Shanshan, ay sasabihin ko na ngayon ang totoo. Ito ang bag. Talagang hindi ko ito kayang bilhin. Isang ordinaryong manggagawa lang ako, normal lang na hindi makabili. Pero, sa susunod, huwag na kayong gumawa ng mga nakakatawang bagay. May mga tao talaga. Kahit suotin ang damit ng hari, tuso pa rin. Hoy, dalaga, wala akong masamang intensyon, pero itong bag mo. Bakit, Pika? Ang bag na ito, limitado lang sa 300 piraso sa buong mundo. At sakto, nakabili ako ng ilan para pamalit. Pero ito sa'yo, mali ang pagkakalagay ng logo. Naluko ka, biao. Matandang babae ka. Anong pinagsasasabi mo? Ito ang itsura ng bag na ito. Nagkukunwari kang marunong. Alarm K.O. Ito ang totoong bag. Tingnan mo ng mabuti. Para makakita ka ng totoong klaseng bag. Ito ang tunay, hindi pek. Payo K.O. sayo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Nagtatrabaho ako sa bautike. Xiaoli, mukhang pegan ka itong bag montag. Pero baka, naloko si Xiaoli. Hindi dapat ganito ang binili sa boutique. Paano mo nakuha itong bag? May kanya-kanyang paraan ng pamumuhay ang mahirap at mayaman. Ang ugali ninyong lahat na makitid ang pag-isip at mapangmata sa mahirap. Nakakadiri talaga. Mga palaka sa ilalim ng balon. Payo ko sa inyo, umuwi na kayo at matulog. Sa panaginip, lahat possible. Matandang babae ka. Akala montag sino ka? Sino ako? Hindi mo na kailangang malaman. Pero bakit ka o alam? Ang suot mong gamit ng Chanel, hindi bagay sa'yo. Inagilaan mo ba? Ang kwintas mo, kung itatapon sa swimming pool, lulutang. Ang sapatos mo, nakakatawa. AB version pa. Ang poma montag. At ikaw. Ang suot mong Armani suit. May mga tahing nakalabas. Huwag kang magsinungaling. Totong toto ito. Ano ang tawag sa paghagis ng bato sa aso? Yung natamaan, siya ang pinakamaingay. Gayon. Nakakita ako ng totoong klase ng tao. Noong nag-aral pa kayo, makitid na ang pag-isip ninyo. Ngayong nagtatrabaho na kayo. Ganito biarin ang ugali ninyo. Zenzen, hindi mo alam. Noong nag-aaral tayo, sabi ng guro, ang sapatos nila puro check. Ang test paper puro X. Nakakatawa talaga. Mukhang hindi ka naman dito para sa reunion. Nanggugulo ka lang. Palayazing Nuozia. Ikaw ang nagmakaawa sa akin kaya ako pumunta. Akala mo gusto ko pumunta? Kung gusto mo mag-away, hindi ako magpapatalo. Aray. Ikaf. Shan-shan. Engat. Shan-shan, hindi Montag pwedeng ganyanen. Sa'yo talaga ako. Aray. Patawarin mo na ako. Sumusuko ka na ba? Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Ay, pasensya na, Ali. Alam ko na ang mali ko. Patawarin mo na ako. Parang wala akong nakikitang sinseridad ah. Sobrang sincero ako. Pasensya na, pasensya na. Shan-shan. Mali kami. Patawarin mo na kami. Hindi ko dapat isinisi sa'yo ang kasalanan. Shan-shan, may pamilya akong binubuhay. Patawarin mo na ako ngayon. Pasensya na, alam ko na ang mali ko, talaga. Hindi na kami ulit. Nakakatawa talaga. Mga duwag at mapang-api kayong lahat. Ngayon, patawarin ko kayo. Pero kung may next time, Walanong next time. Ito, para sa'yo. yehey! Ang sarap sa pakiramdam. Pero, bakit ka nandito? Sabihin mo. Baka naman talagang magkakilala kayo. Anak, sabihin mong hindi mo ako kilala. Bilizan Montag. Bakit? Hindi ba pwedeng malaman na mag-ina tayo? Hindi naman, mukhang ikaw ang ayaw makilala. Mukhang ayaw sa'yo ng dalagang to. Huwag mong sabihin kilala mo ako. Kung hindi, magdudusa ka. Wala na ba akong karapatang pantao?
Ano sa palagay mo? Talagang magkakilala kayo? Hindi. Bakit mo sinabing nandito ang anak mo? Ay, dati kasing pupunta ang anak ko. Pero biglang may nangyari kaya hindi na nakarating. Hindi ko kilala tong anak na to ah. Bakit ka nandito? Ako. Dumaan lang ako at nakita kong pinag-initan ang empleyado ko. Kaya tumulong ako. May problema ba? Tama na, bahala ka na kung bakit ka nandito. Hindi tayo magkasundo, umalis ka na. Ayokong makita ka ulit. Ang hirap mong kausap. Mukhang matagal na pala kayong magkakilala ah. Shanshan, ano bang ginawa ng anak mo? Bakit ka nagagalit ng ganito? Sasabihin ko sa'yo, ang ginawa niya ay talagang nakakagalit. Walang awa, mas masahol pa sa hayop. Di Shanshan, binabalaan kita. Huwag mo nang siraan ang pangalan ko, okay? Ano ba nang ginawa ko't ganito ka sa akin? Wala kang karapatang magsalita. Sabihin ko sa'yo, nag-resign na ako. Huwag mo akong pagmalaki-malaki bilang boss mo. Nag-resign ka. Pinayagan mo ba ako? Sa pagkakaalam ko, hindi pa ako pumipirma ng resignation letter mo. Sabihin ko sa'yo, hindi na ako magtatrabaho sa ilalim ng isang tulad mo. Walang puso na kapitalista. Ano nang magagawa mo? Walang puso na kapitalista? Oh, ikaw pala yung tipo ng negosyante. Na walang ibang inisip kong gipera. Sabihin ko sa'yo, ako si Chenchen, ayaw na ayaw ko sa mga tulad mo. Kayong mga... Bukas na ang moving in ceremony namin ni Xiao Cheng. Sa aming bagong bahay. Sigurado akong magpapasalamat ka sa akin. Sana dumating ka, ate Kao. Ang aking mahal na kapatid ay magkakaroon ng bagong bahay bilang ate mo. Paano ako hindi pupunta? Huwag kang mag-alala, may handa akong magandang regalo para sa'yo. Abangan mo. Shanshan, ikakasal na ang kapatid mo. Siyempre, ang aking kapatid sa ama. Ay titira kasama ang dating nobyo ko sa bahay na iniwan ng nanay ko. Para sa akin. Oh. Kaya pala biglang pumresko ang hangin. Palabasa, may green tea. Shanshan, bukas sasama ako sa'yo para makilala ang green tea na yan. Zenzen. May sense of humor ka talaga. Nga pala, kailang ka ulit libre? Sumama ka sa akin sa isang laban. Naniniwala ako. Sa kakayahan mo, kayang-kaya mong talunin silang lahat. Walang problema, yan. Siyempre, walang problema. Salamat sa pagsuporta mo ngayon. Siguradong pupunta ako. Oo nga pala, nakalimutan ka o. May pupuntahan akong luxury brand launch mamaya. Sumama ka sa akin. Kung may gusto ka, ibibigay ko sa'yo bilang patunay ng ating pagkakaibigan. Tingnan natin kung ano pang masasabi nila. Sige, sige. Tara na. Walang problema. Ang pagkakaibigan ng dalawang babaeng ito, bigla na lang nagkaganito. Ginagamit pa rin ang card ko. Boss Chen, may balita na tungkol sa taong hinahanap mo. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, noong ikaw ay nakidnap. Sakto namang may turista doon na nagpipicture, at sakto rin. Nakapture ang buong katawan ng taong nagligtas sa'yo. Naniniwala ako na sa tulong ng lawang iyon, ang balita tungkol sa tagapagligtas mo, ay malalaman na rin natin. Bakit ngayon mo lang sinabi ang ganitong malaking bagay? Totoo ba ang balitang ito? Kakalaman ko lang din ng balitang ito. Ngayon lamang nakita ko kayo at ang lumang babae dito nakikipag-usap sa mga babae. Kaya ngayon ko lang nasabi, siguradong sigurado ang balitang ito. Nagpadala na ako ng tao para bilhin ng mahal ang lawang iyon. Naniniwala ako na malapit na tayong makatanggap ng balita. Hindi na ako makapaghintay, pupuntahan ko mismo. Tara, pasok kayo. Pasok, Xiao siya. Tingnan niyo kung sino ang dumating. Naku, ang laki ng bahay na ito, ang galing mo talaga. Binigyan mo ng napakagandang dote ang iyong anak na babae. Oo nga, pero ang ating Xiao siya at Xiao Cheng ay talagang bagay na bagay, parang magkapars. Talagang pinagtagpo ng tadhana. Kung nais mo na sabihin ko ito, hindi ko nakita ang kapatid na lalakili, na napakamahal sa anak na babae. Kung hindi, sino ang may kakayahang magbigay ng ganitong malaking bahay? Para lang masiguro ang magandang buhay ng anak at manugang? Si Xiao Shu ang taong minamahal ko. Pagmamahalan ko siya habang buhay, at hindi ko siya pahihirapan. Huwag kayong mag-alala mga nakatatanda. Mamahalin ko siya ng buong puso. Alagaan ko siya, at gagawin kong masaya. Xiao Cheng, ang bait mo naman, tatay, nanay. Kapag nakasal ako kay Xiao Cheng, tiyak na magiging masaya ako. Huwag na kayong mag-alala. Naku, basta't masaya kayong dalawa, okay na ako. Salamat, ni. Mabuti kang pakisamahan si Xiao Shu. Huwag mo siyang pababayaan. Isang anak na babae lang ang meron ako, si Li Shu. Kung sakaling masaktan si Xiao Shu sa piling mo, HMP, hindi kita patatawarin. Huwag kayong mag-alala, tatay. Ako.
Ano ako? Ah, si Shanshan pala ito. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi bagay sa'yo ang okasyong ito. Hindi ba't nagdudulot ka lang ng abala sa lahat? Shanshan, alam kong hindi ka kontento. Pero mas bagay talaga sina Xiaoshu at Xiaocheng. Wala na tayong magagawa. Shanshan, sumunod ka na at umuwi ka na. Huwag kang magpakawalang hiya. Hindi ba kasintahan mo lang naman at kapatid mo ang magkasama? Ako'y nakaranas na rin nito. Kung hindi na ito angkop, bakit mo papakialaman ang iba? Malaya ang pag-ibig, hindi ba? Hindi ko pa naririnig ang ganitong kasuklam-suklam na salita. Shanshan, ang dami mong kamag-anak na walang hiya. Tatay, kahit maaga pumanay si nanay, hindi mo naman dapat siya. Ituring na wala. Kung hindi ako anak mo, para kanino mo ako? Inalagaan sa mga nakaraang taon? Baka naman ikaw ay isang lalaking niloloko. Ikaf. Walang utang na loob na anak. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong ginagawa mo dito? Sinong nagpauwi sa'yo? Mukhang. Sinadya mong sirain ang handaan ng iyong kapatid. Sino na nagpauwi sa akin? Siyempre, yung kapatid kong minamahal ko. Dapat itanong mo yan sa Anak mong plastic, kung bakit kami nandito. siya ang may alam niyan. Tatay, nanay, mali kayo sa at ko. Ako talaga ang nag-aya kay Ed. Gusto kong. Makatanggap ng pagbati mula sa kanya. Naku, siyaw siya. Bakit mo siya inaya? Siya at si Xiaocheng. Ay halos ikasal na. Si Shanshan ay ate ka-OPRin. May ilang hindi pagkakaunawaan siya sa akin dati. Inaya ko siya ngayon para malutas ang mga hindi pagkakaunawaan. Para magkasundo kaming magkapatid. Si Xiaoshu, talagang napakabait at maunawain. Kahit ganito ang trato sa kanya ng ate niya, gusto pa rin niyang makipagkasundo. Ganitong klase ng babae ang dapat maging asawa ng pamilya Xiao. Si Li Shanshan kasi. Masyadong selosa at mapaghiganti. Mas mabait at kaaya-aya si Xiaoshu. Kahit ganito na ang nangyari, iniisip pa rin niya ang ate niya. Mabait na bata, nahihirapan ka na. Pero okay lang. Kahit anong mangyari, ate ko pa rin si Shanshan. Kahit may galit siya sa akin, sa puso ko, nasa mabuti pa rin siya. Iba talaga ang klase niya. Si Li Shanshan, wala namang itsura. Wala ring magandang ugali. Kaya naman hindi siya pinakasalan ni Xiaocheng. Dapat lang. Ang babaeng tulad ni Xiaoshu. Paano makakapantay si Li Shanshan? Li Shanshan. Ano ang gagawin mo sa walis? Shanshan, itong walis mo, tutulungan mo ba akong linisin ang aking villa? Maglilinis ka ba? Aking mabuting kapatid, ito ay para sa iyong paglipat. Para palayasin kayong mga walang utang na loob. Ito ang pinakamalaking regalo na handog ko sa iyo. Li Shanshan. Ano ang balak Montag? Ito ay bahay ng kasal ng iyong kapatid. At ikaw ay, gusto mo pa kaming palayasin? Nababaliw ka na ba? Nakikita mo ba ang iyong kapatid? Na may daladalang malaking villa. Nainggit ka, hindi ba? Ang villa na ito ay napakamahal. Siguradong naiinggit siya. Mukhang nasira na ang kalahati ng kanyang ngipin sa inggit. Li Shanshan, tama na yan. Li Shanshan, itigil Montag yan. Xiaoshu, siya pa rin ang iyong kapatid. Isang villa lang yan, bilang ate. Bigyan mo na lang siya ng konting pasensya. Ete, kung galit ka sa akin dahil sa villa na ito, hindi ko yan pinapansin. Kung gusto mo, pwede kang dumalaw sa amin. At manatili ng ilang araw, huwag mong hayaang ang mga material na bagay ang sumira sa ating pagkakapatid. Xiaoshu, ikaw ay isang taong mabuting babae. Ganyan na lang ang ginawa niya sa iyo, at hindi ka pa rin nagalit. Hindi tulad ng iba, puno ng kasamaan at pera lang ang iniisip. Leslie, tama ka. Ete, kung may problema ka pa rin sa akin dahil dito. Hindi ba't hindi mo na pinahahalagahan ang ating pagkakapatid? Ano ang sinasabi mo, Tak? Sabi ko, tama ka. Hindi natin kailangang mag-away tungkol dito. Kung gusto mo, pwede kang manatili dito ng ilang araw. Ano ang sinasabi mo, Tak? Ano ang ibig mong sabihin? Ang villa na ito ay ibinigay sa akin pagkatapos mamatay ni nanay. Tay, pwede mo lang itong gamitin pero akin ang pagmamay-ari. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo pa ba maintindihan? Ang ibig sabihin, ang bahay na ito ay kay Shanshan. Kayo ngayon na agad-agad. Lumabas kayo sa bahay na ito, huwag na kayong magdrama. Ano ba, 2? Dati mo namang sinabing, Ito ay para kay Xiaosha. bakit ngayon ay para sa babaeng ito? Ipaliwanag mo ng maayos, kung hindi, hindi ito matatapos. Tay, sinabi mong ito ay regalo sa akin para sa kasal. Ngayon sinasabi mong hindi sa akin ang bahay na ito. Saan mo ilalagay ang mukha ko?
Lishanshan, kailangan mo bang guluhin ang housewarming ng kapatid mo? Bago ka, Zumaya? Alam kong may masamang balak ka sa pagpunta mo rito. Kapatid. Anong klaseng kapatid siya? Nandito lang ako dahil sa'yo. Kung wala ka rito, nagmamalaki, paano ka? Makakapagsalita ng ganyan? Lishanshan. Dahil sa pagiging mapanlinlang at masama mong ugali. Kaya kita iniwan. Gago ka, wag mo akong tawagin. Xiao Sha. Xiao Sha, huwag mo takakong Xiaoshu, tawagin ng doktor. Kahit na kay Lishanshan ang bahay na ito, pero si Lishanshan ay medyo masyadong mapang-api. Tama, hindi alam ni Xiaosha ang tutu. Pumunta ka rito at sinira mo ang kanyang housewarming. Mukhang sinadya mo talaga. Mahina na ang katawan ni Xiaoshu. Bakit mo siya laging inaapi? Masamang babae ka. Gusto mo ba siyang patayin? Lishanshan, anak ka ng babae. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit mo pinahirapan si Xiaoshu? Lagi kang pinagbibigyan ni Xiaoshu. Pero binabastos mo siya. Gusto mo ba siyang pahirapan hanggang mamatay? Ang galing talaga. Una, Kanina pa sinasabi ng babaeng yon na wala siyang pakialam. Bigla na lang siya hinimatay. pangalawa, simulat sa pool, hindi man lang. Nahawakan ni Shanshan, bakit bigla siyang hinimatay? Gusto niyo bang isisi? Kai Shanshan? Yan lang ang kaya nila. Sa tingin ko, kayong lahat. Ay nakikita na maaga namatay ang ina ni Shanshan. At siya'y nag-iisa, walang kamag-anak. Kaya gusto niyo siyang apihin. Ngayon, Kayo pa ang nagbibintang. Lishanshan, sasabihin ka osayo. Kung may mangyari man kay Xiao Sha, hindi kita patatawarin. Buntis siya. Ano? Paano yun posible? Benji BAKO? Sabi ng doktor, buntis siya. Buntis na siya ng 3 buwan. Medyo mahina ang katawan niya. Aya hindi halata. Dakdak PA. Kanina lang siya nagalit ng sobra. Nasobrahan sa emosyon. Aya siya nahimatay. Pero huwag kayong mag-alala. Wala naman siyang malubhang sakit. 3 buwan na, pero mahigit kalahating buwan ang nakalipas. Nang i-cancel ni Xiao Cheng ang kasal kay Lishanshan. Ibig sabihin, SI Xiaoshu at Xiao Cheng ay nagtatalik na ng 3 buwan. Pero 3 buwan ang nakalipas. 3 buwan ang nakalipas. Nagpaplano pa lang silang magpakasal ni Lishanshan. Si Xiao Cheng, 2 babae ang pinagsasabay. sie liegt Xiaosha. Alam niyang asawa ng kapatid niya si Xiao Cheng. Pero nagtalik pa rin sila. Mukhang mahina si Lik Xiao Sha. Pero ang sama pala ng ugali. Hindi lang ninakaw ang asawa ng kapatid. Nagbuntis pa ng hindi kasal. Xiao Cheng, magsalita ka naman. Lishanshan, kailangan bang sirain mo ang buhay ko bago ka masyahan? Kung hindi mo ako makukuha, sisirain mo na lang ba ako? Basura ka. Dapat kang itapon sa basurahan ng mga nakakalason. Umalis kayo. Lumayas kayong lahat. Ikaf, Layas. Hello, property management. Gusto kong ibenta ang bahay, mas mabilis, mas maganda. Tulungan mo akong maghanap ng buyer. Shanshan, ibebenta mo ang bahay na ito. Bakit? Ito ang tanging. Ari-arian na iniwan sa akin ni nanay. Mahirap para sa akin, pero may problema ako. Kailangan ko ng pera, kaya. Anong problema? Matutulungan kita. Nanay, stage 4 na ang cancer ko, 3 buwan na lang. Makikita na kita. Walang makakatulong sa akin, okay lang ako. Kung desidido kang ibenta ang bahay na ito, Tutulungan kitang. ibenta ito ng mataas ang presyo. May buyer ka ba? Meron. May kaibigan akong gustong bumili at handa siyang bayaran kaagad. Talaga? Parang ipinagkakatiwala mo lang ang bahay. Kapag tapos na ang lahat, mababawi mo rin ito. Hindi mo na kailangang ibenta ang bahay ng iyong ina. Ang presyo. Sigurado akong masisyahan ka. Salamat ate. Walang anuman. Sa mga panahong ito, lumipat ka na lang at tumira kasama ko. Hindi mo alam, gaano ako kabagot mag-isa. Samahan Montag na lang ako, ano?
Pero, hindi kaya ito magiging abala? Hindi abala. Paano naging abala? Kung pupunta ka, may kasama na akong makakalaro. Sige na? Sige na ate, tinulungan mo na ako ng maraming beses. Siguradong pupunta ako. Magkapatid na tayo, walang kailangang sabihin. Naku, natatakot na ako sa'yo. Oi. Ah, sige. Kamusta? Ikaw ba ang kumuha ng larawang ito? Oo. May problema ba sa larawang ito? Nakuhanan sa larawang ito ang isang taong napakahalaga sa akin. Kung ibibenta mo sa akin ang larawang ito, handa akong magbayad ng ganito karami. 500. 5,000. 50,000. Ginang, kung ibibenta mo sa akin ang larawang ito, maaari akong mag-alok ng 500,000. Ibigay mo sa akin ang larawan ng harapan at ang 500,000 ay maaaring may padala sa iyong card agad. Ano sa tingin mo? Kung handa ka, ilabas mo na ang larawan. Anong sikreto ng larawang ito na nagkakahalaga ng 500,000? Tama. Hindi ko siya malilimutan habang buhay. Siya nga, Zia. sakto lang na nakuhanan siya sa larawang ito. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Ipinangako ko sa buhay na ito. Napakakasalan ko siya. Ang nagligtas ng buhay mo. Ang larawang ito ay kinuha nila Oli para sa akin. Hindi inaasahang nakuhanan si Lishanshan. Ang babaeng iyon. Baka si Lishanshan ang Lishanshan ay. ang hinahanap niyang nagligtas ng buhay niya. Ikaf ba ay. Ako si Chen Yi, Pangulo ng Chen Group. Ang pinakamayaman sa King Cheng. Chen Group. Hindi mahalaga ang aking pagkakakilanlan. Ang mahalaga ay, maaari mo bang ayusin na makilala ko ang batang babae sa larawan? Magkita tayo. Ito. Kung maaari mong ayusin na magkita kami. Presyo, ikaw na ang bahala. Si Lishanshan na walang kwentang babaeng ito. Anong swerte meron siya at nakakuha? Nang ganoong mayamang lalaki, hindi pwede. Buhay niya ang umangat ng ganoon, kung hindi. Sayang lang ang oportunidad para sa babaeng iyon, dapat malayo ang tingin. Si Go Hongping, siya ang pinakamayaman sa King Cheng. Ano ba naman ang parang ito? Kung ganoon, ang tagal mo nang hinahanap. Ang iyong tagapagligtas. Tama, mula nang iligtas niya ako noong bata pa. Hindi ko na siya muling nakita. Nagpadala ako ng mga tao para hanapin siya, pero wala akong nahanap. Para siyang naglaho sa mundo. Wala na akong makitang anumang balita. Ang tagal na noon. Maaring iba na ang itsura niya kumpara sa larawan. May problema ka ba? Siyempre wala, gumagamit lang ako ng malabong larawan, naghahanap sa karagatan ng maraming taon. At walang nahanap. Ngayon na may bago akong clue, bakit ako magkakaroon ng problema? Ano ang itsura niya? Ang yamang ito, kailangan kong kunin. Sa paglalarawan mo, alam ko na kung sino ang hinahanap mo. Zino. Sino siya? Ang aking anak na si Li Xiaoshu. Wow, Zenzen, ang ganda naman. Napakaganda ng bahay, parang palasyo. Kahit gaano kalaki ang bahay, wala rin kung mag-isa ka lang. Mula gabi hanggang umaga, Shanshan. Bago ka dumating, ang lungkot-lungkot ko. Zenzen, huwag mong sabihin iyon. Nahihiya ako sa pagpasok sa bahay mo. Salamat sa pagtanggap sa akin. Ikaw ang tumulong sa akin ng malaki. Hindi mo alam kung gaano kahirap. Ang buhay ko mag-isa, parang yelo ang lungkot. Wow, Zenzen, ang yaman mo talaga. Shanshan, sa hinaharap. Ikaw na ang pinakamatalik kong kaibigan na si Chanchan. Ngayon na magkasama tayong nakatira. Sa hinaharap, maglalaro tayo araw-araw. Sobrang saya. Bastos. Pasensya na pasensya na.
Anong nangyari sa hita mo? Sabihin mo nga, anong nangyari sa hita mo? Bastos. Tingin ka pa ng tingin sa hita ko. Aray, Lishanshan. Sagutin mo muna tanong ko, anong nangyari sa hita mo? Sinasabi mo pang papatayin kita. Nakita mo hita ko, paano na lang ako makikita sa iba? Sasabihin ko sa'yo, walang sugat hita ko, tandaan mo yan. Hindi ako naniniwala, pakita mo ulit. Sasabihin mo pa, Hindi na ako titingin, hindi na. Bitawan mo ako. Ang nagligtas sa buhay ko. Paano pwedeng si Lishanshan yon? Si Lishanshan ay isang malupit na babae. Ang idol ko noong bata ko, imposibleng ganon siya. Bukas ko na siya makikita, huwag na lang masyadong mag-isip. talagang hindi natitingin. Hindi na, sumusumpa ako. Eh bakit mo naman? Nasa bahay ni Zenzen. Ako. Kumusta ang panahon ngayon? Ang araw ngayon ay medyo manipis at maputi. Pumasok ka na walang paalam at tinignan mo ako sa paliligo. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Hindi, makinig ka muna, Ale, naligaw lang ako. Maligo ang nakasukan ko, hindi ko sinasadya. Ano nang paliwanag mo? Tinignan mo ako sa paliligo, paliwanag. Wala kang paliwanag. Hindi ako. Sige, bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag, sabihin mo. Mahaba ang kwento nito, huwag ka muna magalit. Chen, kahit boss at empleyado tayo. Pero nag-resign na ako. Una, bahay ito ni Zenzen. Pumasok ka na walang paalam, kitang-kita. Pangalawa, hindi mo ba narinig na kumakanta ako nang pumasok ka? Sinadya mo talagang pumasok, no? Ako. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Huey, hindi, yon tutu, Shanshan. Hindi yon tutu. Zenzen, kayong dalawa. Ay Sigana, aminin kao, si Chenyi. Anak kao siya. Bahay niya to. Shanshan, huwag kang magalit. Nagkunsaba kayo para lokohin ako, ginulo niyo ako. Zenzen, alam mo naman. Ayaw ko kay Chenny, bakit mo pa ginagawa to? Magkapatid pa ba tayo o hindi? Huey, wag kang magalit. Ganito na lang, ikaw muna ang maging presidente ng Chen Corp sa mga susunod na araw. Si Chenny na lang ang magtatrabaho para sa'yo. Okay na Bea, tu? Sige na nga. Bumalik na si Shanshan. Shanshan, akala namin. Nabaliw ka dahil sa pang-abuso ng boss mo tapos naglasing ka. Hala, Shanshan. Kailan ba matatapos to? Ang dami-daming arte ni Boss Chen, hindi ko pa nakilala. Ang mas nakakainis pa sa kanya. Tutu. Taong mahirap paglingkuran tulad niya, pero sikat pa rin sa publiko bilang gwapo at mayaman. Pagpasok mo lang sa Chen Corp malalaman mo, sayang pa naman ang Idealized image ka USA kanya, ngayon parang. Isang self-absorbed na turtle lang siya. Walang alam kundi mang-eksplota ng empleyado. Oo nga. Ano yan? Bakit parang nag-iba itsura niyo? Li Shanshan. Alam mo, Takpeng, nasa likod mo si Boss Chen, yung mga sinabi natin tungkol sa kanya, siguradong narinig niya, wala na tayong patutunguhan. Xiao Chen, bakit ang bagal mo? Ganito, first day ko ngayon, ikaw na muna. Ang magbigay ng tubig sa mga katrabaho. Shanshan, nabaliw ka na Bea? Bakit Montag pinakutusan si Boss Chen? Naku. Isa na namang nabaliw. Anong hinihintay mo? Dalian mo na magbigay ng tubig sa mga katrabaho. Bakit ang bagal mong kumilos? Naku po. Nanaginip ba ako? Ito. Talagang naghahatid ng tubig si Boss Chen para sa atin. Shanshan. May hinahawakan ka bang sikreto ni Boss Chen? Kaya sunod-sunuran siya sa'yo? Oo nga pala Shanshan. Hindi Montag Bea sinabi dati. Na hindi kaya ni Boss Chen? Hahaha. Baka naayos mo yung hindi niya kaya. Boss Lee, ito ang tubig mo. Ayun, maganda. Mamaya, linisin mo na rin ang sahig. Pagkatapos, umorder ka ng kape para sa lahat. Shanshan, ano Bea yan? Bakit tinatawag kang Boss Lee ni Boss Chen? Ang weird. Ako ba ang baliw o ang mundo ang baliw? Ayun, Ay, ngayon, umiikot ang mundo. Ako na ang presidente ng Chen Corporation. At gusto kong maramdaman mo rin ang pakiramdam ng pagiging inaapi ng isang masamang boss. Usog ang paa. Dito, punasan. Nandito na kayo. Noong mga panahong iyon, ang taong nagligtas sa iyo sa kalye ay ang aking anak na si Li Xiaoshu.
Kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Hinahanap-hanap kita. Presidente Chen, ang aming Xiaoshu nitong mga nakaraang taon ay hindi talaga naging maganda ang buhay. Ang kapalaran ng aming Xiaoshu ay napakahirap. Huwag kang mag-alala, sabihin mo ng dahan-dahan sa akin. Anong problema ang kinakaharap ni Xiaoshu? Si Xiaoshu ay mula pagkabata ay mahinahon at mabait. At ayaw makipagtalo sa iba, kaya laging inaapi ng iba. Mahinahon? Parang iba sa alaala ko. Baka nagbago na siya sa paglaki. Noong ikinasal ako sa ama ni Xiaoshu, ang yumaong asawa ng kanyang ama, ay may anak na babae na laging ayaw sa amin ng aking anak. Hindi lang ako sinasagot, kundi laging inapi si Xiaosha. Ne, May ganito palang nangyari. ang batang iyon ay likas na masama. Noong bata pa si Xiaoshu, madalas siyang apihin. Kahit ngayong matanda na siya ay kinain pa ang nobyo ni Xiaoshu. At nakikipagrelasyon sa bayaw niya. Nay, tumigil ka na. Talagang isang babae na walang hiya. Pero huwag kang mag-alala, tita, nitong mga nakaraang taon, hinahanap-hanap ko. Ang taong nagligtas sa akin noon. Ngayong nakita ko na siya. Gagawin ko ang lahat. Upang maging pinakamasayang babae si Xiaoshu. Sa buong mundo. Tingnan mo, ito ang opisina at dito. Kahit saan, nakikita ko siya, talagang hindi mawala. Nagbunga na ang matandang puno. Presidente Chen, o hindi. Xiao Chen, may daladalang babae. Nak, Ang mga nangyayari ngayon ay sobrang nakakagulat. una, si Presidente Chen. At si Shanshan ay nagpalit ng posisyon. Ngayon naman, si Presidente Chen na ito, na matagal nang hindi nagbubunga, ay pinapalapit na ng babae. Presidente Chen. Hindi kaya para linawin ang tsismis na hindi siya magaling. Sinadya niyang dalhin ang babae sa kumpanya. Mga kasama, ipakilala ko, siya ang magiging asawa ko. Xiaoshu. Kumusta kayo, ate, kita kits ulit tayo. Pasensya na, pupunta muna ako sa si. Nakakasuka ang taong to, gusto kong sumuka. Ikaw. Li Shanshan, hindi Montag inasan, tu. Gumaganti ang mundo. Kung sasabihin ka, sabihin mo na. Ako ang magiging fiance ng presidente ng Chen Group. Habang ikaw, assistant ka lang. Kawawa ka talaga, kawawang nilalang. Anong ginagawa mo? Ang baho ng bibig mo, linisin ko lang. Hindi ba't pupunta ka sa CR? Bakit ngayon? Parang galing ka sa swimming, o Xiaosha. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ko alam kung bakit, si Shanshan sa akin. Ang laki ng galit, ako naman. Gusto ko lang siyang batiin, pero parang siraulo siya. Itinulak niya ang ulo ko sa tubig, parang gusto niya akong patayin. Shanshan, totoo ba ang sinasabi niya? Ano naman? Li Shanshan, dati naman. Hindi ka ganyan, bakit Montag inapi? Ang mahinang babae tulad ni Xiaoshu. Bobo na babae. Bagay sa kanya, hindi lang siya bobo. Ang baho pa ng bibig, linisan ko lang, normal lang yon. Ete, anong kasalanan ko? Gusto mo akong patayin? Dahil lang naiinggit ka na mas maganda ang buhay ko. Shanshan, ang liit ng puso mo. Ayon kay Xiaosha, magkapatid kayo. Bakit mo gustong saktan ang kapatid mo? Li Shanshan, Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito ka kasama? pati sarili mong kapatid, wala kabeng puso. Mukhang madalas din siyang inaapi ni Xiaoshu, Bulag ako dati. na naging kaibigan ko. Ang taong tulad ni Shanshan. Naiinggit ako sa'yo, nagdadrama ka na naman, sasabihin ko sa'yo. Kahit sa aso ako mainggit, hindi sa'yo. Xiaoshu. Yigege. Xiaoshu, bakit ganyan ka? Basa ang buhok mo. Yijej, hindi ko alam kung saan ako nagkamali kay Ed. Inilublob niya ang ulo ko sa lababo para patayin ako. Shanshan, ano ba talaga ang gusto mo? Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Bakit mo pinagbuntunan ng galit si Xiaoshu? Hay, basta-basta ka na lang naniniwala. Sa kanyang salita lang, bakit hindi mo ako tanungin? Ako ang nasa sitwasyon, agad-agad mo akong sinisisi. CJ, ikaw naman ang magsalita, Xiaoshu, totoo ba ang sinabi niya? Totoo ba? Totoo, ako ang naglublob sa kanya sa tubig. Ikaw. Ang lakas ng loob mo, ano ba talaga ang gusto mo? Okay lang kung araw-araw mo siyang inapi. Pero ngayon, buhay niya ang gusto mong kunin. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang balak mo? Siguro dahil simula bata pa, competitive na si Ed. Ngayong ikakasal na ako sa'yo, ikakasal na ako sa presidente ng Chen Group habang siya ay nananatiling. Isang ordinaryong assistant, kaya't nagiging bitter siya. Galit siya sa akin.
Xiao Shu. Actually, ako. Yige, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi ko sisirain ang et ko dahil siya ay Lick Xiaoshu. Mali ang intindi mo, ngayon ako ang presidente ng Chen Group. At si Chen Yi, assistant ko lang. Ano? Bakit kanina ang saya-saya mo? Bakit ngayon hindi ka na nakangiti? Yige, ano ang ibig niyang sabihin? Literal na ibig sabihin, si Le Xianshanang. Presidente ng Chen Group, ako ay isang ordinaryong empleyado lang. Kalokohan. Imposible. Paano maging presidente ng Chen Group SI Li Shanshan? Kahit presidente ka ng Chen, ano naman? Ginawa mo ang ganito, hindi ba dapat? Magsorry ka kay Xiao Shu. Dapat kang yumuko at humingi ng tawad kay Xiao Shu. Ngayon, pareho na kayo, wala ka ng reklamo. Violent ka, wala kang katwiran. Kung walang katwiran, ituloy ko na lang. Tumigil ka na. Ano? Hindi kita marinig. Left hook, right hook. Aray, Magaling. Shanshan. Ang galing mo. Zenzen. Ang galing ng tama. Turuan mo ng husto ang tarantadong ito. Ipamukha mo sa kanya kung gaano siya kabulag at katanga. Ma, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko? Para kitang turuan ng husto. Et itong green tea bitch. Ikaf pala yon. Ikaf, yung babay. Nanani siyang sa villa. Paano ka naging nanay ni Kuya Yi? Oo, ano naman gayon? Zino kabia para magduda sa akin? Mamang, hindi ko alam na ikaw pala yon. Ni hindi pangga kami. Nagkakilala noon ni Kuya Yi, kaya't nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Nagkakilala na kami ni Kuya Yi at magpapakasal na kami. Magiging pamilya na tayo. Pamilya? Ikaf? Magsisikap kang pumasok sa angkan ng mga Chen. Kahit na noon mo pa nailigtas ang anak ko, noon yon. Iba na ang ngayon. Hindi ka ba yung klaseng babae? Na pera lang ang katapat. 2 milyon ang nasa card na ito. Umalis ka sa anak ko. Mamang, hindi po ako ganoong klaseng babae na materialista. Hindi ko gusto ang pera. Tunay na pagmamahalan ang sa amin ni Kuya Yi. Naku, hindi pa ako nakakarating sa Westlake. Nakainom na ako ng isang pitsel ng Longjing. Ang lakas ng amoy ng tsa. Ma, hoy, huwag mo akong tawaging ma. Wala akong ganyang anak na babae. Paalala ko sa iyo, Habang buhay ako si Chensen. Si Li Shanshan. ang magiging manugang ng pamilya namin. Ako, Vala Akong. Anong, Vala? Huwag kang magsalita sa akin. Marami na akong nakikitang gold digger na tulad mo. Anong klase ka? Para magpasikat sa harap ko. Ma, huwag naman pong masyadong masakit ang mga salita. Matuwid at mabait si Xiao Shu mula noong bata pa. Hindi siya yung materialistang gold digger na sinasabi ninyo. Aminado ako, mabuting bata siya noong bata pa. Ngunit nagbabago ang tao. Tulad ng aking mabuting anak, napakatalino at listo noong bata. Ngunit bakit naging bulag siya ngayon? Naakit. Ng isang gold digger. Nakakainis talaga. Shanshan, umalis na tayo. Ma, Li Shanshan. Bakit mo nagagawa? Naapakan ako. Bakit mo nakukuha? Ang pabor ni Mrs. Chen? Bakit ganito? Li Shanshan. Gagantihan kita. Hatiyan kita. Xiaosha, okay ka lang? Nandito ang tissue. Punasan mo muna ang tubig sa mukha mo. Salamat. Xiaoshu, magapatid BAKO? Ano ba talaga ang problema ninyo? Bakit umabot sa ganito? Sa puntong ito, talagang may karapatan si ate na magalit sa akin. Dahil ako ang minamahal ni Kuya Yi. Dahil sa selos, gustong makialam ni ate sa aming dalawa. Ano? Hindi ko sana gustong ilabas ang usaping ito. Pero si ate ang gustong sirain ang pangalan ko. Kailangan kong sabihin ang totoo para mabigyan ako ng hustisya. Baka may iba pang sikreto sa likod nito. Xiaosha, huwag kang matako. Sabihin mo lahat ng alam mo, marami tayong tao rito. Tiyak na ibibigay namin sa iyo ang hustisya. Oo, kahit nakasama namin si Li Shanshan sa trabaho, hindi namin siya pagkakaitan ng hustisya. Kung may ginawa siyang masama sa iyo, dapat mong sabihin ng malakas, tutulungan ka namin. Salamat sa inyong lahat, Sigish, sasabihin ko na. Kahit magkapatid kami ni Li Shanshan. Noong bata pa kami, palagi niyang kinukuha ang mga gusto ko. Noong bata pa, mga laruan, paglaki. Ang mga lalaking gusto ko. Ano? May ganitong pangyayari pala. Noong bata pa si Kuya Yi. Malapit na kami at ngayon, nagkakaintindihan kami. Pero dahil sa selos, gustong makialam ni Ed sa amin. Pinapaboran niya ang nanay ni Kuya Yi, pinapayuhan niyang paghiwalayin kami. Para siya ang mapalapit kay Kuya Yi. Ano? Talagang hindi mo malalaman ang tunay na ugali ng tao. Ang tagal namin magkasama ni Li Shanshan sa trabaho. Hindi ko inakalang ganito siya. Oo nga.
Hana, si Boss Chen. ay dinala si Xiao Shu sa kumpanya at sinabing siya ang magiging asawa niya. Kanina PA. Nakikita namin na pabor si Boss Chen kay Xiao Shu. Pero ginulo ni Mrs. Chen. Mas mabuti pang sirain ang 10 templo kaysa sirain ang isang pagsasama. Ang ginawa ni Li Shanshan, hindi talaga tama. Kahit gaano niya kamahal si Boss Chen. Hindi niya dapat gawin ang lahat ng paraan. Bakit ang bigat ng atmosfera ngayon? Kahit matagal na tayong magkasama, ngayon ko lang nalaman na hindi ka pala tulad ng inaakala kong simple. Noong inapi mo si Xiao Shu sa banyo at ginamit mo ang iyong kapangyarihan, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Napakasama mong babae Kaya pala gusto ni Boss Chen si Xiao Sha. at hindi ikaw. Nagsiselos ka kay Xiao Sha. Dahil mahal siya ni Boss Chen. Pinaghiwalay mo silang dalawa, pero ang pilit na pagmamahal ay hindi masarap. Bakit mo hindi alam? Si Lik Xiao Shu ba ang nagsabi sa inyo? Ano naman kung oo? Ang masasamang ginawa mo ay totoo. Natatako ka bang pag-usapan? Si Xiao Shu ay mabait at mapagmahal. Ayaw niya man lang sisihin ka, pero alam ng lahat ang katotohanan. Ano ang ginawa mo? Siyempre, kami ang magpapaalala kay Xiao Shu. Sa matagal nating pagsasama, akala ko ikaw ay isang tapat at prangka na babae, pero ang lakas mo pala. Grabe ka na. Kahit anong sabihin ni Lik Xiao Shu sa inyo, kung isang panig lang ang kwento niya at kayo ay pumanig sa kanya, ako ay magsasalita ng totoo. Mamayang hapon, magkakaroon ako ng paliwanag sa mga chismis. Dapat lahat kayo ay naroon. Maligayang pagdating sa lahat na makikinig sa akin. Ngayon, ako ay maglilinaw sa mga paratang at chismis laban sa akin. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag kayong mahiyang magtanong. Bakit ka biglang naging presidente ng Chen? Ito ay personal na bagay, pero huwag kayong mag-alala, ako lang ay pansamantalang magiging presidente ng ilang araw. Hindi ibig sabihin na nagbago ang pagmamayari ng Chen Group. Narinig kong gusto mo si Chen at ginamit mo ang lahat ng paraan para paghiwalayin si Chen at ang kapatid niya. Gusto mong makialam sa kanila. Hindi naman kailangan, hindi ko naman gusto si Chenny. At sino ba ang gusto niya? Ano ba ang kinalaman ko doon? Bakit si Mrs. Chen? Ay laban sa relasyon ni Xiao Shu at Chen. Tiyak ikaw ang may pakana nito. Si Shanshan ay aking matalik na kaibigan. Ang taong ayaw niya, ayaw ko rin. May problema ba? Lalo na. Sa isang tulad ni Li Xiao Shu na plastic. Ako si Chen Chen, hindi ko siya kailanman magugustuhan. Ngayon naintindihan ko na, Si Shanshan pala. ay kaibigan ng ina ni Chen. Kaya pala laging pinapanigan si Shanshan. Kung ganong. Si Li Xiao Shu ang nagsisinungaling. Ginagamit niya tayo. Masamang babae, hindi ba't nakahanap ka na ng mas mabuti? Nahuli mo na si Chen, isang gintong lalaki. Bakit ka pa babalik sa akin? Isang araw na mag-asawa, sandaan na alala. Kahit nasa tabi ka o si Chen. Nasa puso ka o PA-rin ikaf. Akala Montag tanga ako? Mukhang ang nanay ni Chen ay ayaw sa iyo. Hindi ka makapasok sa mayaman, at ngayon nakita mo na ako. Umasenso na ako. Aya gusto mo na namang bumalik sa akin? Cheng, hindi mo ba ako kilala? Mahal kita en gitutu, kung hindi. Noong kasama mo kasi Shanshan, bakit ko ipinaglaban ang pagiging tayo? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Totoo ang nararamdaman ko, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Pag-ibig? Ano ba ang halaga ng pag-ibig? Ngayon, swerte ko at nakakuha ako ng malaking pondo. Kahit hindi kasing galing ni Chen Yi na Golden Boy. Pero mayaman na rin ako ngayon. Sa tingin Montag. Gusto ko pa ba ng tulad mo? Hindi mo ba gustong talunin si Chenny? Hindi mo ba gustong umangat pa? Pwede kitang tulungan. Tulungang Montag ako? Ano ang maibibigay mo? May pera ka ba? Kahit ano pa, ako ang nagligtas kay Chenny. Tiwala siya sa akin ng walang pasubali. Kung gusto mong sakupin ang Chen Group, pwede tayong magtulungan. Anong ginagawa mo dito? Ako ang nag-imbita sa'yo. Hindi ba dapat narito ako? Dapat ba akong pumunta? Ikaw, ang nag-imbita sa akin ay... Niloko mo ako. Ginamit mo ang pangalan ni Zenzen. Para maimbita ako. Anong balak mo? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Kailangan mo lang na manatili dito kasama ako sandali. Hoy, Li Shanshan, hindi ka ba nagtataka kung paano ako umasenso? At naging Vice President ng Dasheng Group? Mga pandaraya lang ang alam mo. Ano pa ba ang kaya mo? Isa ka lang tamad na mahilig sa saya. Walang silbi. Hindi mahalaga ang proseso. Ang mahalaga ay, ang pera ay napunta sa akin. Basta tama ang resulta, okay na yon. Li Shanshan, kung talagang walang silbi ako. Ab angan Montag.
Ano ito? Yi, kuya, nakipagsabuatan si at ang ex niya. Nazi Xiaocheng. Kahapon, nakita ko silang nag-usap ng palihim. Ipinagkanulo ni ate ang kumpanya natin. Ano ang gagawin natin? Hindi niya gagawin yon, imposible. Ayoko ring magduda kay Shanshan. Pero may ebidensya. Tatanungin ko siya ng harapan. Ete, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Ano na naman ang balak mong gawin? Alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi mo dapat ipagbenta ang kumpanya. Para lang may balik ang ex mo. Kung magpapatuloy ka sa pagiging baliw dito sa harap ko, papaalisin kita ng guard dito. Umalis ka. Nariyan ang testigo at ebidensya. Ano pa ang sasabihin mo? Hindi ba't ikaw ang nasa litreto? Ete, alam kong maganda ang relasyon mo at ni kuya. Tiyak na nagbati na kayo. Pero kahit gaano kayo kaklose, hindi mo dapat ipagbenta ang kumpanya. Nagbati na kayo? Bakit? Kahit nagbati, ano ba ang pakialam mo? At saka, hindi naman ako tulad mo na walang profesionalidad. At moralidad. Kung paano nakuha ang litratong ito, mas alam mo kaysa sa akin. Huwag kang magulo dito. Magpakabait ka. Binabalaan kita, hindi kita papayagan. Hinampas Montag ako? Hinampas Montag talaga ako? Si Yoshu. Nasaan ang sugat mo sa hita? Sugat? Anong sugat? Noong iniligtas mo ako, may malalim kang sugat sa hita. Bakit wala na ngayon? Baka gumaling na, matagal na kasi. Noon, hinagis ka nila sa lupa. At inusok ng matalas na bato ang hita mo. Napakalalim ng sugat mo. Paano hindi magkakapeklat? Nagpapiklat removal ako. Kaya. Eh bakit nasa hita ni Lishanshan ang peklat na ito? Lishanshan. Ito. Niloko mo ako. Kasabwat mo ang nanay mo. Ano? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Hindi mo na ako naalala. Nagkita na tayo dati. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Ah! Ako. Nagligtas sa iyo. Ako. Nagligtas sa iyo. May ganitong masamang relasyon pala tayo. Eh paano nangyari ang peklat mo sa hita? Ah! Noong bata ako. Nawala ako sa pamilya ko. May nakita akong batang lalaki na tinalian ng dalawang malalaking lalaki. Parang humihingi siya ng tulong sa tingin ko. Ako'y mabilis na kumilos. Baka ang lalaking iyon ay ikaw. Ako nga. Ilang taon kitang hinanap, hindi ko inasahang nasa tabi mo pala ako. Kung hindi dahil sa'yo noon, baka ngayon ay. Okay lang. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa kumpanya. Matapos kong i-cancel ang engagement kay Xiaochen, hindi kami nag-uusap araw-araw. Ang pangyayaring ito ay tiyak na isang planong palabas, ang layunin. Ay para ako'y mapahamak. Paano naman? 8? Sino ang may gusto sa'yo? Lixia Oshu, kailangan mo pa bang magkunwari? Alam mo sa sarili mo ang ginawa mo. Ano ba ang sinasabi mo? Nagkunsaba kayo ni Xiaocheng, di ba? Sadyang ginamit ang pangalan ni Zenzen. Para ako'y anyayahan sa kapehan tapos nagtago sa dilim. At kinuhanan ng litrato kasama si Xiaocheng. Pagkatapos, gamit ang litrato iyon, sinabi na sila ako sa kumpanya. Ganito lang ba talaga? Ano ang ebidensya mo na ako ang may pakana nito? Ebidensya. Akala mo ba? Ikaw lang ang kumuha ng litrato. Ano? Alam mo na pala ito. Ginamit mo ang plano ko para ako'y mahuli? Wala akong alam. Wala talaga akong alam. Bakit kanina? Nagbibiro lang ako, ikaw naman ang umamin. Niloko Montag ako. Shen, narinig mo ang sinabi niya, di ba? Iba ang taksil sa kumpanya. Ngayon, hindi na kailangang paboran siya. Hindi ko na siya paboran, ikaw ang hinahanap ko. Ako ang nagpasok ng taksil. Kasalanan ko ito, huwag mo nang isipin. Ako na ang bahala dito at ang pagpapahamak sa'yo. Si Lixia Oshu na nagpanggap sa'yo. Isasampa ko sa kanya ang kaso, papapublic apology siya. Para mapatunayan ang iyong pagkawalang sala at bayaran ang pinsala. Anong kaso? Pasensya na, Ed. Nadala ako. Patawarin Montag ako. Hanggang ngayon, nagpapakaawa ka pa. Ikaw ang may gawa nito, sarili mong kasalanan. Hindi ako maaawa, Shen. Dapat patas ang desisyon mo. Kung ano ang dapat gawin mo.
CJ, ayusin ko na ito, isasampa ko agad ang kaso. Sandali. Ete, magkakapatid tayo, magkakapatid sa pamilya. Hindi mo pwedeng gawin ito nang walang pakundangan. Kakaiba talaga, malinaw naman na. Magkapatid tayo sa ibang ama at ina, saan ang galing ang pamilya? Tungkol naman sa pakundangan, walang katuturan iyon. Noong ikaw at ang aking nobyo ay nagkakilala. Anong pakundangan ang pinag-usapan ninyo? Ete, pasensya na, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Na magbago, hindi na kita sasaktan. Hindi na kita pipigilan. Siyempre pwede. Talaga? Ete, ikaw ang pinakamabuting Ed. Pero ako, pagpatawad sa iyo, walang silbi. Ang isa pa, ikaw ang taong ginamit at nilinlang. Presidente Chen, paano kanya haharapin? Maliit lang ang aking impluensya. Kahit anong sabihin ko, walang silbi. Ikaw ang kapatid ni Shanshan dahil pinatawad ka niya. Siyempre hindi kita isasakdal. Pero, kailangan mong magtrabaho ng libre sa Chen Group ng 3 taon. Gusto ko. Salamat Ed sa pagkakataon. Na magbago, magtatrabaho ako ng maayos. Hindi ko inakala. Ikaw pala ang batang lalaki noon. Malaki ang pinagbago mo. Hoy Zenzen, may sasabihin ako sa iyo. Pwede ba akong sumama sa inyong dalawa sa date? Li Shanshan, bakit mo nakukuha? Ang lahat ng gusto ko, bakit ang swerte mo sa buhay? Kailangan mong bayaran ang ginawa mo. Para sa iyo na nagligtas ng buhay ni Xiaoyi, Tagay. Nga pala. Shansan, ito ay isang. Online luxury auction sa ating grupo. Tingnan mo kung may gusto ka. Hindi masyadong mahal ang mga ito. Mga alahas lang ito, walang silbi. Bakit kailangan gastusan ng malaki para bilhin ito? Hindi mo maintindihan, ito ay tinatawag na investment. Gumastos na malaki para bilhin ang mga luxury item na ito. Kapag tumaas na ang presyo, ibenta ulit. Para lang kumita sa pagitan. Mayroon bang tiyak na tataas ang presyo? At malamang na kumita? Meron, tingnan mo. Ito na. Pwede pa itong tumaas ng ilang bises. Gusto Montag ba? Wag na, lahat ng ari-arian ko. Ay, hindi kaya bilhin ang mga alahas na ito. Ang card ko, gamitin mo. Chen, hindi ka ba uminom ng gamot mo? Anak, mula nung bata ka hanggang ngayon, hindi mo pa ako binilhan. Nang ganito kamahal na bagay. Gusto ko lang puntahan ka dito, ang mga binebenta dito. Kung may gusto ka, bibilhin ko lahat para sa'yo, okay? Huwag, ayos lang ako. Bakit ko kailangan ang pera mo? Isipin mo na lang hiniram ko, please, pakiusap. Kailangan ko talaga ng pera. Ito, kapag naibenta ko na ang mga ito ng mahal, babayaran kita. Dahil humingi ka ng pabor sa akin. Siyempre, bibigyan kita ng mukha. CJ, usapan na yan. Hoy, yung tao, unan mo ng litrato si Shanshan. Siege, Chen. Salamat. Ako, babayaran kita. Bakit ka nagmamadali sa pera? May problema ka ba? Hindi naman malaki. Personal na bagay lang, mahirap sabihin. Malapit na akong mamatay, paano ko sasabihin to? Kung hindi mo kayang sabihin, hindi na kita tatanungin. Kung may kailangan kang tulong, pwede kang lumapit sa akin anytime. Chen, ang hinihiling mo. Ito. Kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Tingnan mo ang itsura mo, walang kwenta. Sinasabi mo ba? Kamakailan si Xiaoyi. Palaging lihim na sumusunod sa'yo, hindi lihim na sumusunod sa akin. Harap-harapan siyang sumusunod sa akin. Gusto niyo bang umorder?
Ano ang gusto niyong inumin? Bakit hindi ka pumapasok sa trabaho? Nandito ka na naman. Nagpapanggap na waiter, ano ba? Mahirap ang buhay, ang presidente nagtatrabaho. Kamakailan ay palaging lugi ang kumpanya, kailangan kong mag-part-time. Para may pandagdag sa gastusin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ba talaga ang gusto mo? Talagang ang nasa loob ang nalilito, ang nasa labas ang nakakakita. Shan, pupunta muna ako sa Asia. Tuloy lang kayo sa usapan. May libre ka ba mamaya? Anong meron? Yung alahas na pinapabenta mo sa akin dati. Nakahanap ako ng tamang buyer. Talaga? Magkano offer ng buyer? 500,000. Sobrang taas. 200,000. 5 milyon. Ha? Sobrang taas, higit 10 beses pa. Baliw ba? Yung buyer na to. Hindi siya baliw. Kasi maganda talaga yung alahas. At nagmamadali rin siya, kaya binili niya ng mataas na presyo. Bakit siya nagmamadali? Para ibigay sa isang tao. Anong kakainin natin sa tanghalian? Ang weird. Anong hangin ang nagdala kay Boss Chen ngayon? Ano ba? Wieder bang dalhin si Boss Chen pabalik-balik. Nang 7-8 bises. Malakas ba hangin gayon? Parang ganito si Boss Chen nitong mga nakaraang araw. Sobrang hindi masaya. Baka nakbreak sila ni Xiao siya? Pumunta sa department natin para magpakitang tao. Oo, yun lang ang posibilidad. Samahan mo ako sa labas, may sasabihin ako. Tara na. Anong meron? Nakuha mo na ba yung pera mula sa buyer? Salamat sa tulong mo. Kung hindi, May regalo ako para sa'yo. Ang ganda. ikaw pala yung buyer. Bakit mo ginawa to? Bakit ba ang daming bakit? Sige, balik na tayo sa trabaho. Sabihin mo na, bakit mo ako pinatawag? Xiao Cheng, pahingi naman ng pera. Bigyan mo ako ng pera, Lixiao siya. Balif KBA? May obligasyon ba ako sa iyo ngayon? Hindi ba't nakakilala ka ng mayaman at magpapakasal ka na sa kanila? Anong drama mo na yon? Ano ba kung bigyan mo ako ng pera? Susunod. Tutulungan kitang kunin ang Chen Group. Malapit na ang tagumpay. Nakapasok na ako sa Chen Group ngayon. Hindi ka ba makakakuha? NG gusto Montag? Magkano ang gusto mo? 2 milyon. Tutulungan kitang makuha ang pinakabagong datos ng Chen. 2 milyon? Lixiao siya. Huwag kang magmalabis, akala mo ba galing sa hangin ang pera ko? Galing sa hangin? Tingnan mo na lang kung alin ang mas importante sa iyo, ang lihim ng Chen Group o ang 2 milyon na ito. Bukas na ang product launch natin. Mag-ingat tayo ngayon, huwag tayong magkamali. Matagal na tayong naghanda para sa proyektong ito. Kahit malaki ang bakod, kung may butas, pasok ang kalabaw. Kailangan natin maging sobrang alerto. Ang produktong ito, kapag lumabas sa merkado, siguradong malaking dagok ito sa iba. Hindi nila ito kayang talunin. Ang product launch na ito ay talagang pinag-usapan ng lahat. Kailangan natin gawin ang lahat ng preparasyon ng pinakamahusay. Kaya natin ito. Naku. Biglang sumulpot ang Dashing Group ngayon mismo. Naglabas sila ng produktong halos kapareho sa atin. Kapag pumasok ito sa merkado, magkakagulo na ang lahat, huli na ang lahat. Paano nangyari ito? Bakit ngayon pa, sa gitna ng lahat? Wala na tayong magagawa sa sitwasyong ito. Tingnan ninyo ang balita sa phone. Bago lang itong kumpanya. Ngayon lang sumikat, puno ng balita tungkol sa kanila. Ang mga balita tungkol sa kanila. Hindi dapat ganito ang nangyari. Ang laki ng pagkakataon. Ngayon lang natin inanunsyo.
Ang oras ng launch bukas, lahat tayo ay pumirma ng confidentiality agreement. Paano nila nasabayan ang paglabas nito? Ang laki ng pagkakataon. Ang pinakamalabong mangyari ay nangyari na, ibig sabihin. Isa na lang ang posibilidad. May traidor sa kumpanya. Huwag muna kayong magpanik, sundin lang natin ang plano. Ang iba pang bagay, ako na ang bahala. Biglaan talaga ang pangyayaring ito. Nagkagulo na ang buong kumpanya, parang gulong-gulo na. Kung hindi natin maayos ito, dalawa ang magiging resulta para sa kumpanya. Una, tanggapin na lang natin ang pagkatalo, lahat ng puhunan natin. Ay nasayang na, pangalawa, babagsak ang reputasyon natin. At apektado ang pangalan at kredibilidad ng kumpanya. Parang may kakaiba talaga. Saan ba nagkamali? May gusto pabagsakin ang Shen Group. Ito lang ang posibleng. Dashing Group kumpara sa Chen. Dashing Group kumpara sa Chen. Hindi talaga ito pareho ng level. Bakit nila tinarget ang Chen? Noong nakaraan, nag-register si Xiao Cheng ng kumpanya. Ito ay ang Dashing Group. Kung may trader sa kumpanya, ang tanging posibleng tao ay Hahaha, Xiao Sha, ang galing Montag talaga. Ngayon, ang Chen, sa mga nakaraang taon. Ang proyektong pinaglaanan nila ng lahat, naunahan ko. Malaki na ang pinsala, magandang simula para sakupin ang Chen. Malapit na itong matupad. Pagkatapos nito, gusto ko ang ganitong halaga. Manager Chen, ano ang tingin mo sa nangyari? Noong nakaraan, nag-usap kami ng Dashing Group para sa collaboration. Pero ang kanilang proposal ay hindi gaanong maayos. Kaya hindi kami nagkasundo sa kanila. Ano ang nangyari? Isang grupo na may ganitong hindi magandang proposal. Pero nakagawa ng produkto na kasing level. Nang ilang taon naming pinaghirapan. May kakaiba talaga dito. Ang mga taong may koneksyon sa presidente ng Dashing Group ay tanging Li Shanshan, Li Xiaoshu. Hala, Manager Chen, saan ka pupunta? May ideya na ako dito, maghintay kayo sa kumpanya. tama ang hinala ko. Si Li Xiaoshu at Xiao Cheng ay may lihim na ugnayan at malamang. Si Li Xiaoshu ang nagbigay ng detalye ng bagong produkto kay Xiao Cheng. Sayang, ang mga ebidensya ay hindi pa sapat para mapatalsik silang dalawa. Ang sakit, bakit ganito? Pagkatapos kong muling ipanganak dahil sa mga pagbabago na ginawa ko sa hinaharap, maraming bagay ang nagbago. Kasama na ang aking sakit dahil ba ito? Kaya bumilis ang paglala? Bigla na lang ganito. Baka dahil sa sobrang pagod sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Hala, doktor. Kumusta na siya? Kailan siya gigising? Ano ang relasyon mo sa pasyente? Asawa mo ba siya? O malapit na kamag-anak? Ako. Hindi pa. Ah. Pwede mo bang tawagin ang kanyang pamilya? Ang kanyang kalagayan ngayon, kailangan ko makapag-usap sa kanyang pamilya. Pag-usapan natin. CJ. Hello, ang tinatawagan ninyo ay hindi makontak sa ngayon. Walang sumasagot. Dok, kung mayroong sitwasyon, pwede mo ring sabihin sa akin. Pwede rin akong magdesisyon kung kailangan ng pera. Pwede na akong magbayad ngayon. Malaking pangyayari ito, pero hindi makontak ang pamilya. Parang hindi ito responsableng gawain. Sejish, pag-usapan natin ito. Ang mga susunod na gastusin sa paggamot ay hindi maliit. Dahil, late stage na ang kanyang stomach cancer. Anong sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, huli na ang nalaman sa kanyang sakit. Ang kanyang kalagayan ngayon ay talagang delikado. Sa totoo lang, kahit gustuhin mong gumastos na malaking halaga para sa paggamot, malamang ay wala ng lunas. Wala ng pag-asa. Ang bata pa niya. Paano nangyari ito? Kakakita ko lang sa kanya. Hindi ko pa siya nabibigyan ng kabayaran tapos sasabihin mo sa akin na malapit ko na siyang mawala, paano ko tatanggapin ito? Kumalma ka, walang may karapatan na magdesisyon para sa pasyente kung itutuloy ang paggamot. Lahat, hintayin nating magising siya. Doc.
Gaano pa siya katatagal? Kumalma ka muna, talagang delikado ang kanyang kalagayan. Pinakamatagal, 1 buwan na lang. At saka, malaki ang mga susunod na gastusin sa paggamot. Ang hirap na idudulo sa pasyente ay hindi kayang sukatin. Alam na pala niya. Kaya pala kailangan niya ng pera. Kaya pala ibinebenta niya ang bahay. Kaya pala nag-resign siya. Alam na pala niya. Siya lang mag-isa. Gaano kaya ang takot niya? Gaano kaya ang kawalan niya ng pag-asa? Nagkamali pa ako ng pagkakilala sa kanya. At palagi ko siyang kinakalaban. Jenny, gago ka. Kumalma ka. Chenny, Ay, nagising siya, buti naman. Sige. Maghahanda muna ako para sa susunod na proseso ng operasyon. Nagising ka. huwag kang malungkot, alam kong malapit na akong mamatay. At tinatanggap ko ang resulta. Hindi, kanina lang sinabi ng doktor. Na kung magpapagamot ka lang dito ng maayos pagkatapos ng ilang panahon, ay makakalabas ka na. Posible rin na nagkamali siya sa diagnosis. Posible rin na sobrang pagod ka sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Magpahinga ka lang dito ng ilang panahon, gagaling ka. Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko, pwede ba? Huwag kang malungkot, matagal na akong may cancer sa tiyan. At palagi akong nagpapagamot, ngunit ang buhay at kamatayan ay hindi natin kayang kontrolin. Kailangan mong bumangon, kailangan ka ng kumpanya. Kung ganyan ka, ay talagang babagsak ang kumpanya. Gusto mo ba yun? Wala akong pakialam sa kumpanya. Kakakita ko lang sa'yo, hindi pa kita napapakasalan. Bumangon ka. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Kanina, sinundan ko si Lixia Oshu. At nakuha ko na ang ebidensya niya at ni Xia Ocheng. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensyang ito mamaya. Ang susunod na panahon ay ibibigay ko na sa iyo. Shanshan, doktor, nawalan siya ng malay. Doktor, Ano ang nangyari? Kumusta ang pasyente? nawalan siya ng malay, tingnan mo kung ano ang nangyari. Ang sakit na ito ay biglaang lumala. Nga pala, ang resulta ng kanyang pagsusuri ay kakalabas lang. Tingin ka ay may kakaiba. Ano ang ibig mong sabihin? Alam niya na may kanser siya sa tiyan at aktibo siyang nagpapagamot. Nakita ko na ang kanyang mga nakaraang kaso. Dati ay umuunti ang kanyang sakit, dapat sana. Kahit sa pinakamasamang sitwasyon, dapat ay kontrolado na ang kanyang sakit, ngunit ngayon ay bigla itong lumala. Talagang kakaiba. Ang ibig mong sabihin may nangyari. Na nagpalala ng kanyang sakit. Ako ba, masyado ba akong mahigpit sa kanya? Hindi ko alam ang kanyang kalagayan. Hindi yun ang dahilan, sa tingin ko. Ang pinakamalamang na dahilan ay, nagkamali siya ng iniinom na gamot, na nagpalala ng kanyang sakit. Dapat sana, alam niya ang kanyang katawan. Napakalinaw nito at hindi ako makakain ng maling gamot. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Ano ang ibig mong sabihin? May gustong saktan siya. May gustong patayin siya. Hindi pa tiyak, nagdududa lang ako ng may basehan. Hoy, itigil mo agad ang lahat ng ginagawa mo. Kunin mo ang mga eksperto mula sa iba't ibang lugar. Dapat narito sila sa ospital bago matapos ang araw, gagawin ko ang lahat. Upang pahabain ang buhay ni Shanshan. Huwag kang matakot. Hindi ako alis, mananatili ako rito para sa'yo. Anak, ano ang ginagawa mo? Kanino mo ipinapakita ang ganitong itsura? Si Shanshan. Siya. Ano siya?
Ganito ka na lang? Nakakabahala ka, kailangan mong magpakalakas. Kailangan ka ng kumpanya ngayon. Kailangan ka rin ni Shanshan. Akala mo ba kapag nagtago ka, mawawala na ang lahat? Ito ang responsibilidad mo, at kung lalaki ka, tumayo ka ngayon. Kung lalaki ka, tumayo ka ngayon. Nanay, Naitaksil ang kumpanya kung hindi natin ito malalampasan. Ang Chen Group ay magsisimulang bumagsak mula ngayon. Hahayan Montag lang BA? Si Shanshan, sinaktan siya ng ganito. Hindi tiyak kung buhay o patay, hahayaan mo lang ba? Hindi ba't noong bata ka pa, ipinangako mong hahanapin mo siya at protektahan siya? Mga kasinungalingan lang ba ang mga iyon? naiintindihan ko na. Hahanapin ko ang mga taong nanakit kay Shanshan. At lalabasin ng trader sa kumpanya, babayaran ng lahat. Ang mga taong nanakit kay Shanshan. Ngayon, ako na ang magpoprotekta sa kanya. Sage, umalis ka na. Nitong mga nakaraang araw, tinulungan na kita sa kumpanya. Naasikaso ko na ang ilan. Ang tungkol kay Shanshan, nagtanong-tanong na ako. Bukas, pupunta ako sa ibang bansa para kumuha ng mga eksperto. Para gamutin SI Shanshan. Hanga time pag-isa, hindi tayo Suzuko. Padalhan mo ako ng sasakyan. Babalik tayo sa kumpanya. Shen, bakit ka bumalik? Kung hindi ako babalik, hindi ba't magtatagumpay ka na? Shen, ano ang sinasabi Montag? Hindi ka o maintindihan. Huwag kang magkunwari na ipaalam ko na sa pulisya. Nalabagnan niyo ang batas. Ngayon, dinala na si Xiao Chen. Para sa investigasyon, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Sa pulis ka magpaliwanag. Dati, dahil kapatid ka ni Shanshan. Paulit-ulit kitang pinagbigyan. Akala ko'y mabuti, ngunit nagdala ako ng lobo sa bahay. Hindi lang nasira ang Chen. Pati si Shanshan ay nasaktan. Talagang walang utang na loob ka. Hindi mo ako pwedeng arestuhin. Magkapatid kami ni Shanshan. Pamilya kami. Pamilya, ito ba ang dahilan kung bakit? Paulit-ulit mong pinagtaksilan si Shanshan. Anong klaseng pamilya ka? Arestuhin siya. Anong gusto ninyong gawin? Gusto mong puwersahing arestuhin ako. Aresto. Sabihin mo nga ano ito. Ito ay nakita ng pulisya ng isailalim sa paghalukog ang iyong bahay. Bakit may ganitong gamot sa bahay mo? Alam ko ang gamot na ito. Ito ay isang hindi aprobadong gamot laban sa kanser. At maraming taon na ang nakalipas, napatunayan na hindi lang ito nakakapagpagaling, kundi nagpapalala pa ng sakit. Ito ay tunay na lason na nagdudulot ng kamatayan. Dapat. Na ito'y nawasak na, bakit nandito pa? Ito ay malaking pagkakamali. Si Shanshan ay nasa ospital, at wala akong kinalaman doon. Ang tungkol kay Shanshan na nasa ospital. Parang hindi ko naman sinabi sa'yo. Nakakapagtaka, paano mo nalaman na nasa ospital siya? Bakit? Dahil sa'yo. Si Shanshan ay nasa ospital ngayon. Walang malay. Arestuhin ka dahil sa pagpatay. Gusto kong makita mong magdusa ka sa lahat ng kasalanan mo. Oo. Ako ang naglagay ng lason sa kanya. Ano ngayon? Kapag siya'y nasa buhay ko, parang tinik sa lalamunan ko. Parang tinik sa dibdib. Bakit kahit wala siyang ginagawa, nakukuha niya ang lahat ng gusto ko? Anong meron siya? Galit ako sa kanya, gusto kong kainin ang laman niya, inumin ang dugo niya. Gusto kong mapunta siya sa impyerno. Bitawan mo ako. May pag-asa na. Si Shanshan ay may pag-asa na. Anak, kumapit ka sa buhay. Ibig mong sabihin, hindi mamamatay si Shanshan. Magagamot na ang kanyang sakit. Walang problema talaga. Narinig ka o. May isang kaso sa ibang bansa na gumaling. Agad-agad akong pumunta doon. At hindi ko inasahan na makikita ko pa ang kanilang dating team. May pag-isa na si Shanshan. Huwag muna kayong masyadong mag-alala. Kailangan muna naming tingnan ang kaso. Basta maayos niyo si Shanshan. Gagawin ko ang lahat. Posible PA naman. Tiningnan na namin. Magagamot ang kanyang sakit. Pero, kailangan ninyong gumawa ng desisyon para sa kanya. Ito ay walang duda na isang malaking pasanin sa puso. Ano ang ibig sabihin nito? Kaya namin gamutin ang ganitong uri ng kanser sa tiyan. Pero sa conservative treatment, parang pagpapahaba lang ng buhay. Sa ganitong paan, may 2 taon pa ang pasyente. Paano naman ang ibang opsyon? May iba pa bang paraan? Meron, pero may panganib ang pamamaraang ito. Ang isa pang paraan ay ang operasyon. Kung magiging matagumpay ang operasyon, tuluyan nang gagaling ang kanyang sakit.
Pero may panganib ang operasyon. Sa konserbatibong pagtataya, 20% lamang ang sansa ng tagumpay. Kung mabigo, Maaari siyang mamatay sa operating table. hindi. Hindi ako makapagdesisyon. Kung magpapaopera, sa mga susunod na araw ito gawin. Habang lumilipas ang oras, lumalala ang kalagayan ng pasyente, at mas lalong hindi maganda para sa operasyon. Aya't mangyaring magdesisyon kayo agad. Ako, Nagdesisyon ako na magpa-opera. Shanshan. Chenny, gusto kong mabuhay pa. Kahit anong pag-asa. Ayokong sumuko. At saka, may sasabihin pa ako sa iyo. Congratulations, matagumpay ang operasyon. Makalipas ang ilang panahon, maaari nang umuwi ang pasyente. Alam mo ba? Noong bata pa ako, umalis na ang lalaking iyon sa amin ni nanay. Mahirap na pinaghirapan ni nanay na palakihin ako. Kaya noong bata pa ako, ipinangako ko sa sarili ko na paglaki ko. Magiging mabuting ama at asawa ako. Hoy! Tapos, Ang daldal mo. gising ka na. May sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo nakikinig ako. Ang dami mong iniisip sa akin. Ako. Gusto ko lang na okay ka. Alam ko. Gusto ko rin na tayo ay okay.